Good morning, KYMC, and sa lahat na nakikinig sa atin sa online. No? Welcome sa ating Sunday service ngayong araw na ito. And kung meron kayong Bible, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Psalms 136, verse 1 hanggang 26. Ayan natin itong basahin. Ulitin ko sa Psalms chapter 136, verse 1 hanggang 26. 136, verse 1 to 26. So, kung inyo na nakita or kung meron dyan sa screen, sabay-sabay natin itong basahin. Ito ang sabi sa verse 1, Give thanks to the Lord for He is good, for His loyal love endures. Give thanks to the God of gods, for His loyal love endures. Give thanks to the Lord of lords, for His loyal love endures. To the one who performs magnificent, amazing deeds all by Himself, for His loyal love endures. To the one who used wisdom to make the heavens, for His loyal love endures. To the one who spread out the earth over the water, for His loyal love endures. To the one who made the great lights, for His loyal love endures. The sun to rule by day, for His loyal love endures. And the moon and stars to rule by night, for His loyal love endures. To the one who struck down the firstborn of Egypt, for His loyal love endures. And led Israel out from their midst, for His loyal love endures. With a strong hand and an outstretched arm, for His loyal love endures. To the one who divided the Red Sea in two, for His loyal love endures. To the one who led His people through the wilderness, for His loyal love endures. To the one who struck down great kings, for His loyal love endures. And killed powerful kings, for His loyal love endures. Sihon, king of the Amorites, for his loyal love endures. Og, king of Bashan, for his loyal love endures. And gave their land as an inheritance, for his loyal love endures. As an inheritance to Israel his servant, for his loyal love endures. To the one who remembered us when we were down, for His loyal love endures. And snatched away from our enemies, for His loyal love endures. To the one who gives food to all living things, for His loyal love endures. Give thanks to the God of heaven, for His loyal love endures. Let us pray. Ama namin sa langit, salamat po Panginoon sa oras na ito. Nawa ay hiniling namin naman ang iyong gabay sa pangunawa at sa pagpapahayag ng salita, Panginoon, maging sa pakikinig at pagtatanim nito, Panginoon, sa aming mga puso upang lalo ka pa naming maintindihan, lalo ka pa naming makilala at maunawaan sa aming buhay. At lalo ka naming maitaas, Ama. Lalo ka namin madakila, mapupurihan, Panginoon, mapaglingkuran, Panginoon, sa aming buhay na ito, Panginoon, na iyong binigay dito sa lupa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gawain ito, Ama. Ikaw lawang maitaas, mapapurihan, at mapasalamatan. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, sabi sa verse 1, kanina, magpasalamat daw tayo sa Panginoon, give thanks to the Lord, for He is good. Dahil ang Diyos natin ay mabuti. Yung kabutihan niya, hindi nagmamaliw. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Hindi yan kumukupas. Hindi yan nalilipasan ng panahon na para bang pag sinubok ng panahon ay nawawala. Or kapag dumating yung maraming iba-ibang circumstances sa buhay, sa mundo, mga sakuna,
ay nagbabago. Hindi nagbabago or nagmamaliw yung kabutihan ng ating Panginoon. Ang sabi niya dito, for His loyal love endures. Yung kanyang pag-ibig ay tapat at nag-i-endure o sa Tagalog, hindi nagmamaliw, hindi kumukupas, tunay. Pag-ibig niya ay tunay at laging tapat kailanman. Ibig sabihin, laging tapat, laging buo, laging nandyan. And kahit pa anong panahon ng dumating, anong henerasyon yung magkaroon sa mundo na minsan nakala na nila wala ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Hindi kumukupas. Kaya tayong mga mananampalataya, dapat natin niyang malaman, dapat natin niyang tandaan, dapat natin niyang itanim at kilalanin sa ating buhay. Hindi natin pwedeng ibase lang sa kung ano yung nakasanayan ng mga tao sa paligid natin. Itong generation na ito sa panahon ngayon, yung nakalakihan mo, lumaki ako sa ganitong henerasyon lumaki ako sa ganyang panahon Hindi naman nila gaanong kinikilala ang Panginoon at ito na yung way ng pamumuhay nila. Bakit ko pa kikilalanin? Yung Panginoon, bakit ako susunod? Dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay tapat kailanpaman. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon na ating kailangan sa ating buhay ay hindi nagbago simula nung umpisa hanggang sa wakas ng panahon, hindi ito magbabago. Pero yung mundo nagbabago, yung henerasyon nagbabago. Nagpapakahirap ka man sa panahon ngayon, malahil nagpapakahirap ka sa pabago-bagong sistema ng sanlibutan, mga nakalakihan mo na yan, or mga nakagisnan. Ibig sabihin, hindi ka pa pinapanganak, pattern na ng buhay na wala ka nang magagawa kundi sumunod ka. Kasi kapag hindi ka sumunod, hindi magiging maayos yung buhay mo. Diba? Kaya gusto mo yung buhay na yon o hindi, kaya maging successful ka o hindi, kailangan mong sumunod dahil pag yung buhay na yan, dinesign na. Lalo na ng mga taong sabihin na nating nasa kapangyarihan, mga nauna, mga nag-develop na ng sistema sa mundo na kaya na nilang manipulahin yung buhay ng tao para sa kanilang kapakinabangan. Hindi sila umiibig sa tao kagaya na meron ng pag-ibig ang Diyos. Kaya minsan, paglaki natin sa mundo, pagsilang natin sa mundo, nandyan na yan. Diba? Either yung iba, minamahal nila yan, minamahal nila yung pattern ng sanlibutan, pero hindi nila napapansin, hindi naman talaga worth it. Hindi naman talaga worth it yung buhay na kayang ibigay nun sa kanila. Sa bandang huli, kung naisin ng sanlibutan na paikliin ang buhay ng tao, pahirapan ang buhay ng tao, masaya namang dumadaan tayo ng pagsubok tapos na-overcome natin di ba? Pero hindi ito nagdudulot sa tao ng panghabang buhay or pangwalang hanggang kasapatan or kabutihan. Hindi ito nagbibigay ng permanenteng kabutihan sa buhay ng tao. Kaya nga, sabi kanina,
For He is good, and His loyal love endures. A love that will endure throughout the time, sa lahat ng oras at panahon na lilipas, hindi yun magmamaliw, hindi yun magbabago. Yung kabutihan niya ay palaging yun at yun. Sabi sa verse 2, give thanks to the God of gods, for His loyal love endures. Kahit pa gaano kadaming Diyos-Diyosan yung dumating sa mundo, sabi ng ba, Kuya, Diyos-Diyosan. Di ba parang minsan hindi naman tayo ganun kapamilyar pagdating sa mga Diyos-Diyosan sa sanlibutan di ba? Sabi sa aklat ng Genesis, chapter 1, verse 8, para bigyan ko kayo ng idea, no? Sabi sa verse 2 kanina, give thanks to the God of gods, for His loyal love endures. Kasi marami nang itinuring yung tao na Diyos-Diyosan. Sabi niya dito, sa Genesis chapter 6, verse 1 to 8, bago palubugin ng Diyos yung sanlibutan sa tubig, bago lumubog yung sanlibutan sa tubig, merong kaganapan sa lupa. Merong kaganapan sa mundo na talagang kinasuklaman ng Diyos at talaga namang kalapastanganan sa Panginoon. Totally, nakalimutan na ng tao ang Diyos to the point na hindi na nila kailangan ang Diyos. Hindi lang ito about sa pagiging masama ng sanlibutan. Pag sinabi nating kasuklam-suklam sa Diyos, minsan ang iniisip natin, kasamaan lang di ba? Kasamaan lang, parang lahat ng tao nagsusuntukan araw-araw. Pagkausap mo, sinampal ka. Hindi ganon. Lahat ng tao nagnanakaw araw-araw. Or puro kalaswaan. Hindi lang yun yung image ng total na kasamaan. Ang tamang imahinasyon ng total na kasamaan ay kapag yung tao hindi na nagre-rely sa Diyos sa kahit ano paman sa buhay nila. Yan ang kasamaan. Kahit pa napakabuti ng buhay mo, napakatahimik ng buhay mo, napakaganda, napakarangya, napakayaman, napakasapat ng lahat ng meron ka. Kapag ang sanlibutan nakalimutan na ang Diyos at masyado nang nag-rely sa sarili nila, sa teknolohiya, or sa lahat ng bagay na meron sila, kasuklam-suklam na yun sa Diyos. Mas mabigat pa yun na makita sa paningin ng Diyos na yung kanyang nilikha, ni isa, wala nang kumikilala sa Kanya. Para bang nilikha mo yung sanlibutan, pero yung sanlibutan na yon na nilikha mo, wala nang nagbabanggit sa'yo. Wala nang kumikilala sa'yo. Wala nang pumapansin sa'yo. Binibigyan mo sila ng hangin na hihingahan nila araw-araw, pero hindi ka nila kikilalanin. Bibigyan mo sila ng araw, nagigising sa kanila, pero hindi ka nila kikilalanin. Bibigyan mo sila ng tubig na maiinom nila, pero hindi ka nila kinikilala. Nakita ng Diyos kung gaano kasama yung tao at yung lahat ng nasa isipan nila, sabi ng Biblia, is continually evil. Hindi lang evil na puro sakitan, puro kasamaan. Evil to the point na they don't know God. They don't want God. And they don't want to know God. They are enough. They can stand by themselves. Kaya na nilang tumayo sa sarili nila. Hindi na nila kailangan ng Diyos. Yan ang buhay ng tao ngayon di ba? Kahit pasabihin mo minsan or sabihin pa ng tao minsan, Lord, nananalangin ako. Lord, marami akong gustong ipanalangin o gusto kong pagpasalamat sa buhay ko. Pero yung reliance, pagdating sa totoong buhay, hindi naman sila nagre-rely sa Panginoon, kundi nagre-rely na sila sa sistema ng sanlibutan. Kung maganda na yung sistema ng sanlibutan, bakit pa kailangan ng taong manalangin? Bakit pa kakailanganin ng taong dumulog sa Diyos?
Kaya nga, sa huling araw, yan ang epekto or yan ang magiging outcome uli ng tao. Dahil sa knowledge ng tao na continuously nag-i-improve, na dapat sana niluluwalhati nila yung Panginoon, nakikita nila yung pag-ibig ng Panginoon, magsusurvive yung tao to the point na kagaya nung panahon nung sa Tower of Babel, nagka-isa yung mga tao and hindi na nila kinikilala yung Diyos. Minsan, yung iba pa, nais nilang magtayo ng tore na napakataas para maabot nila yung kalangitan. Para mahigitan mo pa yung Diyos. Para kayo na yung maging Diyos dito sa mundo. Sabi sa Genesis chapter 6, verse 1-8, bago gunawin ng Diyos yung sanlibutan sa pamamagitan ng tubig, sabi niya, when the humankind began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of humankind were beautiful. Ito maraming usapin to eh. They took wives for themselves from any they chose. Sabi dito, yung mga sons of God saw the daughters of humankind. Ibig sabihin, they are different entity. Na nakita yung mga tao, yung mga kababaihan, yung mga daughters of humankind. Marami itong usapan sa panahon ngayon, ang interpretasyon ng mga tao dito. Hindi daw to mga angel, hindi daw to mga spirits, kundi mga tao lang din na nung unang panahon ay nagpapakabanal, kaya tinawag silang sons of God. Nagpapakamalinis sila sa kanilang pagkilala sa Diyos, kaya tinawag silang sons of God. Kasi nga naman daw, yung mga angel, yung mga spirits, wala naman daw kakayahang makipag-sexual relation sa tao. Who said, sino nagsabing wala? Diba? That is just a theory that they are incapable of that. They are also a spirit that came from God, yung mga angels. Kaya nga nung panahon ng Sodom at Gomorrah, meron dalawang anghel na bumisita kay, ano na nga pangalan nun? Lot. And para kunin siya dun sa Sodom at Gomorrah. Nang malaman ng mga tao dun sa Sodom at Gomorrah na may mga anghel na bumibisita kay Lot, mga entity na hindi flesh, alam na nila. Na-excite lahat silang pumunta dun sa lugar ni Lot at gusto nilang makipag-sexual relation dun sa mga angel na yon. Dahil alam nila na once nagkaroon sila ng sexual relation doon or kung sa paano mang paraan sila magkakaroon ng sabihin na nating anak, magandang klasing lahi yung magkakaroon sila or either makapangyarihang tao, special. Sa Greek mythology or Roman mythology, ang tawag nila doon, demigod. Half human, half God. So sabi dito sa Genesis chapter 6 verse 2, when the sons of God, itong mga nilikha ng Diyos na anghel sa langit, mga spirits na dapat sana minomonitor yung tao, tinitignan yung mga tao, they have assignment Spirit sila and nilikha sila for certain tasks. Specific, yun lang yung domain nila. Pero iniwan nila yung domain na yun, iniwan nila yung position na yun, and they start to dwell with man. Nakipag-asawa sila sa tao. Kaya nga, kung titignan ninyo, sabi sa philosophy ng Greek and Roman mythology, ito daw mga demigod
or itong mga gods na sinasamba nila is likha lang ng isip ng tao. No. These are the historical things that happened before the flood. Yung mga angels nakipag-commune sa tao, they have a specific domain di ba? Merong God of thunder, God of love, mga specific things na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Mga specific na bagay. They start to commune with humankind and nagkaroon sila ng anak. And yun yung mga tinawag nilang mga demigod. Kaya nga nung pagbabasahin mo yung mga Greek and Roman mythology, meron silang mga demigod na pinangalanan kagaya ni Hercules. Sino pa ba? Marami akong kilala dati, pero si Perseus, di ba? Mga demigod, mga angel na nakipag-commune sa tao and then nagkaroon sila ng anak. Si Kratos, di ba? Minsan nasa games pa yung mga yan. Nasa mga nilalaro pa na mobile games ng mga kabataan, di ba? Hindi nila alam. Akala nila, mythology lang. Akala nila, inimbento lang ng tao para mas madaling tanggapin. Pero yung totoo, kapag nilalaro mo yun, nakikita mo yun, sinasamba mo na rin yun. Dahil sa ganung paraan nila, gusto silang sambahin. Kaya nga, napakababaw isipin sa iba, di ba? Napakababaw isipin sa iba na meron niyang meaning, na nilalapastangan mo yung Diyos kapag ginagawa mo yan, na sinasamba mo yung Diyos-Diyosan. Alam niyo, nakipag-commune yung mga anghel sa tao, and then tinuruan nila yung tao ng mga advanced technology to the point na nakalimutan na ng tao yung Diyos. Nagkaroon ng mga witchcraft. Iniisip niyo ba na yung witchcraft, kwento-kwento lang din? Kathang isip lang din ng tao. Imbento lang din na mga sabi-sabi, pero wala namang talagang spiritual effect or concept. Meron. Sino yung nagturo sa tao na mga dasal, na kaya nilang magdasal sa mga demonyo or sa mga spirito na yan? And nagkakaroon ng effect. Nagkakaroon ng healing minsan, di ba? May mga faith healers na lumilitaw saan man, lalo na nung unang panahon nung hindi pa uso yung teknolohiya. Yung modern science. Nandun na kasi ngayon yung mga spirit sa modern technology, sa modern science. Pero nung unang panahon na wala pang teknolohiya, sa ibang paraan sila nagko-commune. Sa ibang paraan sila na-worship. Kaya nga may witchcraft Yan yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Mga ina-alter yung natural na kinilikha niya. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit sa panahon ngayon, yung edad ng tao hanggang minsan 65 years old na lang, para bang dinesign na lang na hanggang mag-retired ka o bago ka mag-retired, namatay ka na para hindi na magbabayad yung insurance sa'yo. Na parang hanggang 65, kailangan mo magpagal, kailangan mong magpagod, and wala ka man lang time na isipin paano mo i-enjoyin yung pinapagpaguran mo talaga. Na para bang bigyan mo naman ng paglalaanan ng panahon yung Panginoon para sambahin mo siya, para paglingkuran mo siya. Puro na lang about sa buhay na walang katapusan. Puro na lang about sa mga makabundong bagay na hindi nauubos, na desire ng tao, na pinipili nila paulit-ulit, hindi natatapos. Hanggang nag-retired ka, may binabayaran ka pa rin, kailangan mo pa rin magsumikap, wala ka pa rin oras sa Diyos na nag-i-endure ng kanyang pag-ibig para sa iyo, ng kanyang kabutihan para sa iyo, pero to the point na hindi mo na siya kilala. Verse 2 pa lang tayo, pero 24 minutes na. Sabi ng Panginoon, noong nakipag-dwell yung mga anghel sa tao, tinuruan yung mga tao ng mga bagay na kaka-advance ng isip nila. Nakalimutan nun ng mga tao yung Diyos.
Sabi ng Panginoon, "So the Lord said, My Spirit," ibig sabihin yung mga spiritual being na ito, "will not remain in humankind indefinitely." Hindi ko nahahayaang mag-remain yan sa katawan nila, sa mga tao. Bakit? Kasi nahahaba humahaba yung buhay May umaabot ng maybe 100 years old or more. Lalo na kapag naging demigod, di ba? Nakikipag-dwell yung tao, yung mga yan sa tao, humaba yung buhay nila. Sabi niya, "My spirit will not remain in humankind indefinitely. Since they are mortal, they will remain for 120 more years." So mula noon, nilimit ng Panginoon yung edad ng tao up to 120 years old. Kaya sabi ko, magtaka ka ngayon Bakit naging divided by 2? 60 na lang. Binago ng sanlibutan yung kinakain mo. Binago ng sanlibutan yung way mo ng pamumuhay araw-araw. And to the point na yung 60 or maybe 70 na dinesign nila para mag-exist ka ay para lang mapakinabangan ka yung may ko-contribute mo sa pagpapayaman nila at pagpapalawak ng kapangyarihan. And then they will limit that life. Hanggang ngayon, meron ngang alteration ng DNA Ina-alter yung DNA ng tao. Alam nyo ba, nung nakipag-commune yung mga spirito, itong mga angels na ito sa tao, na-alter yung kanilang DNA. Nagbago yung kanilang flesh. Kaya nga naging demigod sila. Sabi ng Bible dito, "My spirit will not remain in humankind indefinitely since they are mortal. They will remain for 120 more years." The Nephilim were on earth, the giants were on earth on those days, and also after that, when the sons of God were having sexual relations with the daughters of humankind. Nagkakaroon talaga ng alteration ng kanilang natural na tao who gave birth to their children. Di ba? Ano sabi niya doon sa mga children na yon? They were the mighty heroes of old, the famous men. Di ba? Naging famous sila sa panahon na yon kasi napakakalakas nila, different nila sa normal na tao. But the Lord saw the wickedness of humankind had become great on earth. Every inclination of their thoughts, of their minds was only evil all the time. The Lord regret that He had made humankind on earth, and He was highly offended. So the Lord said, "I will wipe humankind whom I have created from the face of the earth." But Noah find favor on the sight of the Lord. Sabi sa verse 2 kanina, "Give thanks to God of gods, for His loyal love endures." Kahit pagano ka, dami, ito mga naging Diyos-Diyosan na sinamba ng tao, His loyal love endures. Natapos yung panahon na yon, nag-endure yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi sa verse 3, "Give thanks to the Lord of Lords, for His loyal love endures." Ang daming hari, Panginoon, Emperor, yung nagdaan sa mundo. Yung nagdaan sa mga Israelites, yung mga hari ng Amalekites, yung haring si Nebuchadnezzar, si Pharaoh ng Egypt, or maging yung emperor ng Roman Empire nung panahon ni Jesus Christ. But the love of God endures. Di ba tayo natutuwa? Na yung Diyos na sinasamba natin, ilang henerasyon na yung pinagdaanan ng pag-ibig niya, pero hindi yun nagbago. Tapos magtitiwala tayo sa pag-ibig ng iba, sa pag-ibig ng sanlibutan. Nagiging bulag kasi yung tao Kapag akala mo iibigin ka ng sanlibutan, nagiging bulag ka.
Nahaakit ka doon sa mga, madali kang maakit doon sa mga bagay na magbibigay ng value sa physical mo na buhay eh. Hindi doon sa spiritual. Magiging value doon sa physical mo na buhay para kasi maipagyabang mo, maipagmalaki mo, di ba? Maipagmataas mo, maraming titingin sa'yo, para bang may promise na pag-ibig na tapat, na hindi ka iiwan, na hindi kukupas, na hindi magmamaliw sa'yo. Kagandahan man yan, karangyaan man yan, kapangyarihan man yan, lahat yan magigiba. Lahat yan gigibain ng Panginoon. Lahat yan wawasakin ng Panginoon. Or yung iba, kukupas lang yan. Kapag dumating yung panahon na kumupas na yan, dun mo hahanapin. Yung maghahanap ka pa, actually, maghahanap ka pa ng alternative eh. Hindi mo pa rin nahanapin yung Panginoon. Which is supposed dapat nung umpisa pa lang. Siya na yung pinundasyon mo. Dahil yung pag-ibig niya nag-i-endure. Kaya nga, sa panahon ngayon, ang dami na ng population eh, sa mundo, di ba? 8 or 9 billion population. And nag-develop na yung mundo ng sistema na susundan ng lahat. The pattern of education, the pattern of submission, obedience. Kung worker ka lang, hanggang ganitong edad ka lang, ito lang yung kakainin mo. Ito yung ituturok sa'yo. Kung gusto nilang i-alter yung DNA mo, i-alter nila. Akala nyo ba, ang dami
Hindi mo mapipredict yung outcome kapag ka dumami yung population. So, kailangan mong i-minimize yung growth. So, na-reduce yung edad ng tao base sa kung ano yung kinakain nila, base sa kung ano yung gamot na iniinom nila. Kung magsabi ng masama against sa mga yan, pero there is an effect sa katawan ng tao. They will reduce the way na yung tao may kakayahang magbuntis. May mga nagiging baog. Hindi nagkakaanak. They create a way para i-destroy yung family. They created a way to counter yung pagkaanak o yung pagpuproduce ng anak, like abortion. So, imbis na mapabilang yan sa populasyon, bago pa yan isilang, i-abort mo na. And now, dito nga sa mga bansa na modern, parang 5 minutes bago pa siya ipanganak, pwede mo pa siyang i-abort. Yun na yung recent ngayon. And kapag ka yung tao, kung tutusin, nakasanayan na niya yung mga ito, nakalakihan na niya yung mga ito, tanggap niya na yung mga ganitong klaseng idea, madali na nilang tanggapin kasi nagbe-benefit sila. Alam niyo ba yung mga first world country, yung mga population niya, nasa ano lang 60 million, 50 million, 40 million. Diba? Kasi meron sila mga birth control, meron sila mga abortion na tinatawag. Pero yung Pilipinas, dahil wala tayo niya, nasa 115 million yung ating population. Hindi naman ganun kadami kung tutusin. Meron lang, ang pangit lang sa part natin, yung pamahalaan natin corrupt. But I don't think hindi kayang i-manage yung population growth. Ang China, merong 1.4 billion population. But they still prosper, di ba? They have 1.4 billion. Hindi man tayo naging 1/4 dun sa population nila. Ngayon, ibig sabihin, kahit pa itong sistema na ito sa mundo na dinesign ng mga hari, lords, or mga government, or mga taong nasa likod ng government, no? Yung pag-ibig ng ating Diyos, hindi yan magbabago. Kaya huwag ninyong ipagkatiwala yung sarili ninyo dyan. Nakakaawa man tignan na kapag tinitignan mo yung henerasyon ng tao, baka darating yung araw. Itong pag-limit ng population, hindi na talaga ito makontrol. Kahit na nilagay mo na sa 60, kahit na nilagay mo na yung abortion, kahit na nilagay na nila yung pagpapabaog ng tao or i-alter yung DNA ng tao, there is a limit to the population that it should be stopped para sa kanila. It should be stopped. And it should be reduced. Boom. Diba? Ang gusto nila from 9 billion, they want to make it 1 billion or 500 million. That's the goal. That's the so-called Great Reset. And sabi sa mga conspiracy theory na recent, this is a 2028 to 2030 agenda. Conspiracy yan, kuya. 2028 to 2030 agenda because ito yung mga lumalabas sa bibig ng mga taong nasa matataas na posisyon. It's not an invented date. They mention it themselves. 2028, magkakaroon ng super pandemic, magkakaroon ng mga wars na talagang magre-reduce sa population growth. Yung mga ini-inject sa tao gamit yung mga 5G, 4G, 6G signals, 7G signals, darating yung araw, magiging mag-create ng effect doon sa loob ng katawan. Merong mga magkakasakit na minsan hindi na nila maintindihan, hindi nila magamot. Kahit saan ka pang lupalop pagpunta, mahahawa ka. Parang nakakabahalang isipin pero hindi mo kayang umalis doon sa sistema dahil kapag umalis ka naman doon sa sistema ng mundo, kawawa ka. Pag nag-incline ka doon sa mga ganitong idea ng
na nangyayari sa mundo, wala ka pa ring laban. Kaya nga, ang laban ng tao dito, yung tiwala sa Panginoon Yung kanyang kabutihan, yung lumikha ng lahat ng bagay, ay makakapag-provide pa rin. Kasi sabi niya dito, to the one who performs magnificent, amazing deeds, all by himself, his loyal love endures. Marami siyang ginawang magnificent na bagay. Inilikha niya yung sanlibutan. To the one who used wisdom to make the heavens, for his loyal love endures. To the one who spread out the earth over the water, for his loyal love endures. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay na yan. Ang haba pa nito, pero siguro tapusin ko na lang sa hanggang verse 9 or verse 6. To the one who spread out the earth over the water, for his loyal love endures. Alam niyo ba yung pinag-usapan natin last Sunday, di ba? Nilikha ng Diyos yung liwanag. Nilikha niya yung liwanag sa tubig. And from that, yung tinatawag nga nating solid, liquid, gas, and plasma, yung plasma nagkaroon ng reaction sa tubig. Scientifically proven. And then it forms the earth. Sabi nung una, the earth was without form and void. But when God said, let there be light, nag-start yung creation sa pamamagitan ng light. Nag-start yung changes. Kaya nga makikita ninyo ang daming mga bagay na dependent sa light. Yung halaman, yung hayop, yung mga tao. They are almost all of the living things needed the light of the sun to live. And when there is sun, things are born. Things are reacting. Nagre-react yung mga bagay. Pag pinakuluan mo yung tubig, di ba? Napupurify yung tubig. Or minsan, kapag yung putik na sisinagan, yung putik sa kanal na sisinagan ng araw, makikita mo may mga nagkukulay green na. Biglang may mga uusbong na halaman. Because the chain reaction of God's creation was being created one after another. Sabi nga ni Peter sa 2 Peter chapter 3 verse 5, for they deliberately suppress this fact. Itong katotohanan na to, pilit nilang pinipigilan, sabi naman ni Peter, that by the word of God, the heaven existed long ago, and the earth was formed out of water, sa pamamagitan ng tubig, and by means of water. So the earth was formed. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng shape. Nung una, sabi ng Bible, it is without form and void. Para siyang tubig. Nandun siya sa tubig. But when the reaction of God's creation manifested, it starts to form. Ganun ka natural yung lahat ng nilikha ng Diyos. Nilikha niya yung lahat ng bagay na yan. The earth was formed out of water and by means of water. Nilikha ng Diyos yung langit, nilikha ng Diyos yung mga bituin sa langit, and so forth, and so on. And dito sa mga sumunod na talata, total na basa naman na natin kanina. Ang daming mga magnificent work na ginawa ng Panginoon. Sabi niya dito, He struck down the firstborn of Egypt. He led Israel in the midst, from their midst. With a strong hand and an outstretched arm, yung kanyang love ay naging tapat sa kanila. Dinivide niya yung Red Sea upang makadaan yung mga Israelites. And nung pumasok yung mga Egyptians sa Red Sea, binalik ng Diyos yung tubig at nilamon sila ng tubig. Di ba?
Kahit sino pang maging hari yung dumaan, His love will endure forever. Who struck down the great kings of the Amalekites, the Amorites, the Bashan, and gave their inheritance to the Israelites, for His loyal love endures. Sabi dito sa verse 23, the one who remember us when we were down and snatch us away from our enemies. The love of our God, the love of our Lord, His loyal love endures. Sabi niya, to the one who gives food to all the living things, for His loyal love endures. Give thanks to God of heaven, for His loyal love endures. Let us pray. Ama namin sa langit, salamat po, Panginoon, nawa sa oras na ito, Panginoon, ay tunay ka naming napapurihan, tunay ka naming naitaas, tunay ka naming dakila, Panginoon, tunay ka naming nakilala, Ama, sa lahat mong nilikha, Panginoon, sa lahat mong ginawa, at sa lahat mong pag-ibig, Panginoon, na hindi nagmaliw, hindi kumupas at hindi nagbago. Magmula pa nung unang panahon ng iyong paglikha sa mundo, Panginoon, hanggang sa panahon ngayon, hanggang sa kasalukuyan, pabago-bago man ang sistema ng henerasyon, Panginoon, anumang pasakit, Panginoon, ang dinanas ng iyong mga lingkod, Panginoon, na mga nauna sa amin, Panginoon, hindi nagbago yung iyong pag-ibig. Kaya kami, Ama, ay nagtitiwala din sa iyo. Kahit pa masubok ang aming mga buhay, kahit pa hindi kami sumunod sa sistema ng sanlibutan, Panginoon, ang tiwala namin ay sa iyo lamang, Panginoon, dahil ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, Ama, hindi nagwawakas at hindi nagbabago. Ang kabutihan mo ay mananatili sa amin at kikilos sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, kami naligtas, kami nananalig, Panginoon, kami tumatatag at kami ay nabibiyayaan ng kabutihan mo. Thank you, Lord. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Alright, salamat guys, and thank you sa pakikinig. Nawa magpatuloy kayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon dahil yan yung makakabuti sa ating buhay, lalo na sa pagkilala sa Diyos at pag-survive sa mundo na ito. God bless everyone, and nawa makapagpatuloy kayo dyan sa simbahan ng may galak at kasiyahan. Again, thank you.